Magluto tayo ngayon ng spaghetti. Ano lang to, sahog. Kasi wala naman tayong gagamitin dito na giniling. Ang pamalit natin dun sa beef, itong Highlands, Reno. Yan, pampalasa rin kasi itong Reno. Masarap pag hinahaluan yung spaghetti ng Reno. Yung Filipino style na spaghetti sauce. 3 pieces lang ng hotdog. Spaghetti na pasta. So guys, ito, ang gagawin lang natin dito is hiwain natin yung hotdog. Yung palaging hiwa ng hotdog na nakikita natin is pag ganito. Yan, para pabilog siya. Pero kasi ang style ko sa paghiwa ng hotdog, paslant. Paslant siya sa pag ganyan. So, pag hiniwa natin, magkakaroon siya ng illusion na parang malaki yung hotdog. Yan. So, ganyan siya. Medyo manipis lang. Hindi naman to pambenta. Pangkain lang naman, pang merienda. So, ganyan siya. So mapapansin nyo, magkakaroon siya ng illusion na medyo, alam mo, parang malaking hotdog. Pero actually, same sizes lang naman yun. So yan, ganyan yung diskarte natin sa paghiwa ng hotdog. Tapos ito guys, naglagay lang tayo ng tubig. Tapos tansyahin nyo na lang guys kung gaano karami yung tubig. Depende sa ilalagay nyo na pasta. Basta dapat lumubog yung pasta. Pag kumukulo na yung sinalang nyo na tubig, ilagay na natin yung pasta. Ito lang karaming pasta yung yan, lalagay ko. Tapos, lalagyan din natin siya ng oil. So, maglagay tayo ng oil para hindi magdikit-dikit. Yan. Tapos, lalagyan ko na rin ng asin. Konti lang para at least kahit pa paano may lasa na rin yung pasta. Yan. Yan lang natin. So, yan. Tapos, antayin lang natin siyang kumulo. Tapos guys, from time to time, haluin nyo yung pasta. I-check nyo yung sa ilalim. Kasi, possible kasi magtutong yan kung hindi nyo siya hinahalo. So, from time to time, haluin nyo siya. Yan. So, para at least kahit paano, walang sunog na pasta kasi may ilalim. Walang sunog na pasta sa ilalim. I-drain lang natin guys yung pasta. Tapos guys, after pala natin magsalang ng pasta, piprituin ko muna tong hotdog. Mas maganda kasi maprito muna tong hotdog. Minsan kasi hindi masyadong naluluto pag pinagsabay-sabay. So, ang diskarte ko rito, piniprito ko muna tong hotdog bago pagsabay-sabayin dun sa mga ibang ingredients. Pag luto na yung hotdog natin, pwede muna natin siyang i-set aside. Tapos, ilalagay na lang natin siya mamaya sa ibang ingredients. Pag na-set aside nyo na yung hotdog, pwede tayong maggisa ng sibuyas, bawang. So, hindi ko talaga alam kung ano yung nauna sa sibuyas at bawang. Kung bawang ba o sibuyas. So, gawin na lang natin, alphabetical order na lang. Bawang muna. Yan. Tapos, sunod natin sibuyas. Kapag okay na guys, ilagay na natin itong corned beef natin. Tapos guys, make sure kapag nagbukas kayo nitong lata, hugasan nyo muna yung sa ibabaw. Kasi nakakaligtaan hugasan syempre hindi natin sure kung saan ba galing. So maganda, hugasan nyo muna yung sa taas bago nyo buksan yung mismong lata. Ang gagawin natin dito sa corned beef is gigisa lang natin siya para lumabas yung lasa. Tapos saka natin lalagyan ng tubig and then yung sauce. Yan guys, kapag nakikita nyo kumukulo na yung corned beef, pwede na natin siyang lagyan ng tubig. Yan, nalagyan ko muna siya ng tubig. Tansyahin nyo na lang. Tapos susunod natin tong spaghetti sauce natin. So ang gagamitin natin dito ngayon is Filipino style na spaghetti sauce. Haluin lang natin para maging ganito yung texture. Yan, haluin nyo lang ng haluin muna. Add pala tayo ng Reno. So, siguro mga 1 kutsara. Yan, tansyahin nyo na lang. Pero kasi medyo konti lang yung sauce natin Dapat sa mga 1 kg na spaghetti sauce, 1 Reno, pwede na yun. Since konti lang naman yung sauce natin, siguro 1 kutsara okay na to. Then, lalagay ko na rin tong hotdog natin. Pag medyo malapot pa para sa inyo yung ganitong texture, mag-add na lang kayo ng tubig.
Or kapag naman nasobrahan kayo ng tubig, medyo malabnaw naman, pwede nyo diskartehan ng tomato paste. Yun yung gamitin nyo para bumalik yung kulay niya na medyo dark. Kasi pag naparami kayo ng tubig na nilagay, mangyayari yan, lalabnaw eh. So, parang hindi ganun ka appetizing yung itsura ng sauce. So, ang diskarte doon, lagyan nyo ng tomato paste. Tansyahin nyo na lang. Sa akin, yung consistency ng ganitong texture, okay na to para sa akin. Para mas malasa. Lagay lang ako ng konting asukal. Tinikman ko kasi, okay na sa akin yung lasa pero lalagyan ko pa ng konting asukal para lang bumalanse yung lasa. Tapos guys, lalagyan ko na rin ng paminta. Titimplahan natin ng paminta. So yun guys, para sa akin okay na tong timpla na to. Okay na siya kasi malasa naman yung corned beef na ginamit. Kaya okay na to. Guys, dito natin lalagay yung pasta natin. Dito natin set up yung spaghetti. Kinuha lang natin yung plato sa Jollibee. Hindi, joke lang. So yun guys, ito na yung pasta. Saktong-sakto lang yung pagkakaluto natin. Tapos guys, lalagyan na natin ng sauce yung spaghetti natin. Ayan siya. Kuha tayo dito. Sa toppings natin. Sarap. So yun guys, ganito yung itsura niya. Medyo napadami lang ako ng sauce. Pero mas favorite ko kasi mas maraming sauce eh. So yan siya. Yung spaghetti natin. Yan. Pag nahalo siya guys, ayan, mukha na siya talagang spaghetti ng Jollibee. Ito siya guys, yan. Ito yung itsura niya.